Sige. Mga kaibigan, ito po, sa puntong ito ay makakapanayan po natin muna para po sa itong kapistahan po ng ating Poong Jesus Nazareno dyan po sa Quiapo na sinaselebrate hindi lang po sa Maynila kundi sa buong Pilipinas na ho, mga kaibigan. Kasama po natin ang spokesperson ng Quiapo Church dahil po sa pagiging National Liturgical Feast nito. Opo, si Father Robert Arellano. Father Robert, good morning po. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga din po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Father, marami ho ang gustong malaman ngayon ang mga kaganapan at mangyayari pa dito po sa ating kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Kumusta po ang mga paghahanda ninyo sa kapistahan pa ng Poong Nazareno ilang araw bago ho ang January 9? Kung paghahanda lang ang pag-uusapan po natin, nagsimula na po kaming maghanda buwan pa lang ng Agosto. Kaya lagi ko pang nababanggit sa panayam, sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, isinasakatuparan na lang namin ang lahat ng aming napagplanuhan. Kaya masasabi nating nakahanda na ang buong team ng simbahan sa pakikipagtulungan sa ating mga LGU, sa Manila City, gayon din sa ating mga private sectors, sa mga medical response team po natin para sa kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. At so far naman po, nagiging maayos ang lahat ng ating mga ginagawang hakbangin. Father, how about po yung pahalik na nagsimula na kagabi? Kamusta po? May mga binago po ba kayo sa sistema para manatiling hygienic po ito? Apo. Wala naman po tayong binago sa sistema pero we highly encourage kung sa ating mga kadiboto, sa mga pupunta sa Quirino Grandstand, kung maaari ay hawakan na lamang po, at hindi na humalik, dahil nga po may mga banta pa rin tayo na kinakaharap sa mga ibang bansa for security purposes. Pero hindi namin pinagbabawal dahil nga ito ay ibang panata at debosyon na ng ating milyong-milyong Pilipino kung nais silang humalik. Pero ito ang aming strong suggestion. At siyempre, tayo ay mag-sanitize ng kamay natin, maghugas, mag-alcohol, at kung pupunas tayo ng mga panyo, ang dali natin ay mga malilinis na panyo at mga tela na ipapahid natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Correct. Be considerate with others din, ang mga mananampalataya. Di ba, Father? Okay. With regard to that, mismong yung traslasyon, yung ruta, meron ho ba kayong may pagbabago ho ba, Father Robert? Ang tradisyonal na ruta pa rin ang ating sinusundan. Kung ano yung ating kinagisnan ay ating ipinagpapatuloy. Okay. So, ano po ngayon ang tagubilin ho ng pamunuan po ng Quiapo Church sa mga deboto ho, na patuloy na dumadagsa para manatiling ligtas ang National Liturgical Feast po na ito? Kung inyong mapapansin, isa lang yung talagang pangmalawakang panawagan namin. Kasi ang talagang dinadagsa ng mga tao, isa sa mga event ay ang traslasyon o ang taunang prosesyon na kung saan milyon-milyong kababayan natin at kadiboto ang dumadalo. Ang panawagan namin, sinimulan na namin nung nakaraang taon, bawal na po ang pagsampa. Unang-una, ang pagsampa po sa andas ay hindi ligtas. Okay. Ikalawa, hindi natin nabibigyan ng pagkakataon dahil marami din tayong mga kadiboto ang nag-aabang. Hindi naman lahat sumasama sa prosesyon. Ang mga iba nag-aabang sa rutang daraanan. Apo. Marami sa mga nag-aabang natin may sakit, mga kababaihan, buntis at mga bata na nais ding masilayan at matanaw ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga kung tayo ay sasampa sa andas, hindi natin nakikita ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Nakikita natin ang mga taong nakasampa. Kaya may pitong ipinagbabawal ang pagsampa sa andas. Okay. Sorry po. Matanong ko lang, baka makalimutan ko, Father Robert, yung kalalagyan po ng ating Poong Jesus Nazareno, buong salamin ho ba ito? Or sa harap lang? Or gilid? Opo. Kung mapapansin niyo po, ito ay buong salamin, both
sides and in front. Sa likod po ay stainless steel. Stainless steel. So, nung last year po kasi may kaunting awang sa likod nito na nagkaroon ng pagkakataon ang ating mga kadiboto na makaakyat at Correct. makatayo. Oo. Opo. Pero ngayon, in-enhance at in-improve na natin ito. Medyo diretso na po siya at wala na ngayong pagkakataon ang mga kadiboto natin na makatayo pa sa likod ng andak. So bali, Father, yung 'di ba last year parang yung parte nung cruise nakalabas? Oo. Ngayon ba na talagang totally nakapasok na lahat? Hindi po, may nakalabas pa rin dahil nga para makita pa rin ng tao ang bahagi ng imahe Alright. kahit nasa likod. Kasi kung tatakloban nga po natin ito, yung likod na bahagi ay hindi glass portion. Totally wala po silang makikita. Para kahit papaano kung nasa likod na yung prosesyon, matatanaw pa rin nila ang bahagi ng krus. Okay. Alright, so sa inyo po na mismo manggagaling, Father Robert, ida-drop off na po ba yung pagtukoy po sa kulay po ng poon na nakagistan natin before na Black Nazarene? Itim na Aalisin na Nazareno. talaga ito? Apo. Actually, ayun din yung aming panawagan na sanay masanay na yung mga tao na tawagin itong Jesus Nazareno. Unang-una po kasi pag ginagamit natin ang Black Nazarene, wala po tayong punto sa kasaysayan na kung saan ating matitiyak na ito ay pinasimulang tawaging Black Nazarene at even sa pagdating ng mga Agustinian dito po sa ating bansa, hindi naman nila ito tinawag na itim na Nazareno. Kung makikita ninyo, ang inscription is NPJN, Nuestro Padre Jesus Nazareno. So maliwanag nung ibinigay sa atin ang mahal na imahe ng Poong Jesus Nazareno, hindi ito tinawag na itim kung hindi Jesus Nazareno. At kung ikukumpara nyo nga sa itim at Jesus, napakaliwanag naman na mas angat ang salitang Jesus dahil ito ay biblically founded at kung sakaling tinutukoy natin ang pangalang Jesus, ito ang pangalang ibinigay ng anghel para sa magiging anak ni Maria. Jesus, ang ibig sabihin ay ang Diyos ay nagliligtas. Kaya nga pagka Jesus Nazareno ang ginagamit, nakasentro at nakatutok tayo sa pangalan ng ating tagapagligtas. Alright, so sa Tagalog natin, Poong Jesus Nazareno, sa English, Jesus of Nazarene, gano'n na yun? Tama po. Alright, so Pero our ang ginagamit po natin ay yung Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. So, ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. We use the National Spanish term. Shrine. Okay, National Jesus. Po yung Shrine. talagang kinagisnan talaga nung una pa lamang at hindi natin to binabago. Alright. Okay. Kumbaga ibinabalik natin sa orihinal nitong pagkakakilanlan. Alright. Father, bukas na at nagumpisa na nga ang pahalik. Sabi nga po, 7 pa lang ngayon, 8, talagang hindi na mapipigilan yung mga deboto, milyon-milyon at we're expecting more than 6 million or almost 7 million na deboto po ang talagang papunta dyan sa Quiapo at dadalo sa traslasyon. Father, para po sa mga deboto naman na di makapunta sa Quiapo, makiisa sa traslasyon, yun naman their situation. Ano po? Pwede ho ba kami ngayon dito sa stasyon para naman mabless din ho kami lahat dito, makahingi po ng inyong basbas mula po sa inyo dyan sa Quiapo at sa inyo mismo, Father Robert? Sige po, tayo'y mananalangin sa mga sandaling ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagpalang Diyos Ama, sa pamamagitan ng inyong anak, ang aming Nuestro Padre, Jesus Nazareno, hinihiling po namin sa mga sandaling ito na pagpalain at basbasan po ninyo ang inyong mga anak na tinuring ninyong inyong angkan at pamilya. Pagkalooban po ninyo sila ng magandang kalusugan, matiwasay na pamumuhay, ingatan sa lahat ng mga sakit, panganib at karamdaman. Pagkaloob din po ninyo ang lahat ng kanilang kahilingan, paggalingin sa kanilang mga sakit at karamdaman, at higit sa lahat, Panginoon, mas patatagin pa po ninyo ang kanilang pag-ibig, pag-asa at pananampalataya upang manatili silang tapat na naglilingkod sa inyo anumang hamon at pagsubok ng buhay. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ni Jesus Nazareno, aming Panginoon at Diyos. Amen. 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 Amen to that. Thank you, Father. Thank you, Father. Maraming salamat, Father Robert.
Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all. Father Robert Arellano, mga kaibigan, ng spokesperson ng Quiapo Church. Ay, salamat Panginoon. So yan na, para sa mga pupunta sa traslasyon, ang paalala po ng Quiapo Church ay huwag sumampa sa andas. At pag Ayan. hindi kaya, huwag Huwag pipilitin niyong pumunta. pilitin. Samahan na lang po natin sila. I hope makagroon din kami ng feed, video feed sa blow by blow coverage natin tomorrow, mga kaibigan. Ay, tomorrow? On Sa January Thursday. 9, sa Thursday ng ating traslasyon, mga kaibigan. Samahan niyo po kami. Okay? Ipanalangin natin, isama natin sa panalangin lahat-lahat. Ibigay na po natin sa Panginoong Diyos. No?